Kamusta mga Repapit? Si Alex Sonse to at nandito na naman ako sa aking panibagong video na kung saan magtuturo na naman ako everything about stock market or sa ganitong klaseng platform na aking ginagamit, which is COL Financial, na kung saan ito ang nagsisilbing aking online stock broker. Ngayon, may kita natin dito, nakaselect ako sa trade tab, and then matapos kong iselect yung trade tab dyan, ay sinelect ko yung portfolio. Ngayon, itong window na to, ito yung window portfolio nyo. Ito yung portfolio window ninyo. Na kung saan, makikita natin, pwede nating i-print yung mga transaction natin, pwede natin ma-view yung IPOs, tapos pwede natin makita yung monthly, at pwede natin i-activate at deactivate ang delivery confirmation about your sa tuwing naglalagay ka ng funds, ito yon, delivery confirmation, parang ganon. Tapos yung transaction invoice, pwede nyo ma-view. Ngayon, pagdating naman dito sa baba, may kita natin dito stock position. Kunyari, meron isang katutak na yung stocks na hawak ninyo. Imbis na mag-scroll down kayo or whatever, ita-type in nyo lang dyan yung stock code, and then after that, kunyari ito, Jollibee Food Corporation, lalagay nyo JFC and then search. Makikita nyo na agad lahat ng mga nabili at nabenta yung item, parang ganon. Ngayon, dito, makikita natin dito sa baba ay makikita natin yung whatever stocks na meron tayo. So, everything na nakikita nyo ngayon ay ito ang window ng inyong portfolio. Ang portfolio na kung saan ay, ang ibig sabihin ng portfolio, ito yung mismong lagayan ng inyong mga stocks. Kumbaga parang profiles ninyo, profile ng ng mga stocks or investment na hawak nyo. Tapos may kita ngayon dito action. Ibig sabihin, pag pumunta kayo sa portfolio nyo, pwede nyo i-click right away yung buy kung bibili kayo uli, mag-invest uli kayo sa ganong company, or i-click nyo yung sell kung halimbawa alam nyo kumita na kayo. Parang ganoon, pwede niya i-sell. Tapos dito naman stock name, siyempre stock name. Ano pangalan ng stock? Kasi ito yung mga stock code, yung parang acronym or parang symbols. Ngayon, pagdating naman dito sa portfolio percentage, ibig sabihin niyan, ganito yan. Sa SM Prime Holdings, 47.22% ang naka-invest na pera doon. Kumbaga parang mas malaki yung percentage na nag-invest ka dito. Tapos dito sa may Kempel Pill Holdings ay 11.79, which is ibig sabihin maliit lang na amount ang ininvest mo sa ganon. Tapos dito sa Jollibee Corporation naman 40.99%, ibig sabihin nun medyo may kalakihan, medyo parang sumasabay doon sa SM Prime Holding yung nabili mong stocks na kung saan nagkakahalaga ng nasa 100 something. Ngayon, makikita natin dito naman sa pangalawa, price market. Ang ibig sabihin niyan, kung ano yung actual price price ng stock market, yung actual niyang presyo sa ngayon, kung halimbawa bukas yung stock, makikita natin dito yung actual pricing ng kada isang stocks o kada isang shares na hawak mo, ganyan, di ba? Ngayon, pagdating naman dito sa average, ibig sabihin nito sa average, kumbaga, nabili mo ng 189 and 10 cents itong Jollibee Corporation. Pero ang parang nagsisilbing average price niya ay 190 and 66 and 80. Ganun ang ibig sabihin noon. Ngayon, later, paliliwanag ko na maigi kung ano ba yan at paano ba kung ito ba'y dapat nating intindihin o hindi. So, yun yun. Ito yung actual market price ngayon na tumatakbo kunwari, o yung pinaka-last market price na tumakbo. At ito naman yung magsisilbing average. Ngayon dito naman sa may total share, ibig sabihin yun, kung ilang piraso, ilang board lot ang iyong binili, kung ilang shares ang iyong binili doon sa company na yun. Katulad nito, Jollibee 10, tapos ito yung SM Prime Holdings 100, and then ito yung another holdings 100. So, yun yun. Ngayon, pagdating naman dito sa uncommitted shares, ibig sabihin nito, ito hindi mo pa nabebenta o hindi mo pa binebenta, hindi pa naka-commit na para for sale. So, kaya nakalagay uncommitted shares. Ngayon, pagdating naman dito sa market value, ang ibig sabihin nitong market value, sa 189 and 10 cents, tapos shares,
ang nagsisilbing market value niya kung halimbawang ibebenta mo siya ay 1,858 pesos and 86 cents. Pero sa nakalagay na presyo dito sa dito sa Jollibee, 189 and 10 cents ang actual pricing niya. Pero ito, nabili ko to ng 188 and 40 cents. So ngayon, kapag binilang ko yon sa 10 shares, 1,884 pesos ang ginastos ko sa 10 shares sa Jollibee Corporation. O, di ba? Ngayon, makikita natin, ang sabi ko kanina, 1,884 ang nagsilsilbing kapital ko dyan. Pero makikita ngayon natin dito, 1,858 lang. So, ima-minus natin sa 1,884 yun, minus 1,858, talo ako ng 26 pesos. Talo ako ng 26 pesos dito. Kaya makikita natin 26 pesos. Ngayon, dito naman, iba yung sabi dito, gain or loss. Kapag ito naging red, ibig sabihin loss, natalo ka. Pero pag ito naging green, ibig sabihin nagge-gain ka. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya nakalagay dito, gain tapos slash and loss. Kapag red siya, ibig sabihin talo ka. Pag green ka, panalo ka nun. Tapos, ito yung percentage loss. Isa lang ibig sabihin nito. Itong 47.82 sa percentage, ang calculation niya ay 2.51%. Yun yun. Ngayon, para mag-turn ng green tong ito, yung 47.82, kinakailangan mas mataas ang market price kesa dito sa average price. Kung makikita nyo, ang laki ng diferensya, di ba? Tama nga ang diferensya, di ba? Ito 89 tapos ito 90 something. Di ba? So kaya ang laki ang naging loss. Pero totally hindi pa ako talo dito dahil unang-una hawak ko pa rin yung stocks at yung pera ko naandyan pa rin at lalong-lalong hindi malalagas, hindi masusulog, whatever, hindi mawawala yung pera. As long as na hindi ko binebenta yan, ay hindi pa ako talo. Kahit na sabihin pa natin maging positive to at positive yung market price at naging negative itong average price, hindi ko pa rin masasabing ako'y panalo kung hanggat hindi ko pa ito nabebenta at ginawang pera. Diba? So ngayon, maaring negative ako dito pero it doesn't mean na ako'y ay totally talo. Kasi ito, tumataas, bumababa yan. Tumataas, bumababa yan. The more na tumataas do, the more na tataas ang value, market value ng aking shares na hawak na 10 shares. The more na tumataas to, the more na magiging green to at mababawasan yung ano na to, mababawasan at magiging totally green tong gain loss at percentage gain loss. Ganun yan, magiging green yan. Ngayon, yung the rest na di ganun pa rin, yung 1, 2, yung pan 2 at saka 3, ganun pa rin ang sumatotal nan, ganun pa rin ang pagtingin yan. Ngayon, makikita natin, ang sabi dito, total equities, ibig sabihin yung the whole stocks na hawak ng portfolio mo, ganito ang presyohan, ang value niya, 4,534 lang. Tapos yung total equity gain or loss, kapag nakita natin itong negative 194, ibig sabihin, ayan ang tinalo ng pera, ayan ang naging talo, 194. Diba? Tapos dito naman sa day change, ibig sabihin niyan kung halimbawang ang market price ngayon ng kung anumang klaseng stocks, kunyari 110 kahapon, tapos ngayong araw na to ay nasa 109 na lang. So, ibig sabihin, mangyayari ngayon, magkakaroon tayo ng 1% na day change na kung saan magsisilbing like 1 peso, parang ganon. So, pero nakikita natin dito ay day change ay 2.3%. That's like 294 and 38 pesos ang naging
ang naging kakaibahan o big difference from previous market price. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, total portfolio gain and loss, yung the whole portfolio, the whole stock na meron ka, ang loss ay 4.12%, which is 194 and 92 cents. Yun yun. So, katulad yung nakalagay dito sa may total equity gain loss, eto, 194. Di ba? Eto, yung ano lang to, day change from the previous pricing, market pricing, versus dito sa current price. Ganun yun. So, ibig sabihin nun, kahapon, ang presyo nito, halimbawa, ayan, 198. Pag inad natin to, lagay natin, 189.10 10 cents. Tapos, 10 cents. Tapos, plus, ano ba yun? Magkano ba yun? 2, teka, paano nga ba yun? 2, 94.38. Teka, mali yata tong calculation ko. Lumalabas na basta mas malaki ang market price kahapon kaysa sa ngayon. Yan ang ibig sabihin niya. Basta yung kung malaki kahapon tas maliit ngayon, kung ano yung big difference nun, dito lalabas yun sa day change. Kung naging positive naman to, magiging kulay green to, ibig sabihin nag-gain ka. Pero dito, since kulay red siya, makita niyo yung negative, negative siya, di ba? Yan ang ibig sabihin nun. Ngayon, makikita naman natin dito sa bandang kaliwa, sa baba, makikita natin yung the whole stock related dividends news. Kunyari, magbibigay ng dividends ang JFC, parang KF kasi, JFC, which is Jollibee. Makikita natin dito yung announcement na keso, magbibigay kami ng dividends sa ganitong panahon, and then, mawi-withdraw to sa ganitong araw at oras, sa ganitong halaga. Ngayon, sasabihin dito, yung parang ito headline, makikita natin dito. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, makikita natin yung like your total account equity is 14,000 something, 'di ba? Yun. Ngayon pagdating naman dito sa cash ano ba 'yon? Cash balance, ibig sabihin niyan, ito actual balance, ibig sabihin yung actual na perang nasa account mo. And then, ito na bang buying power, ibig sabihin, ito yung actual na amount na pwede mong pambili. Minsan, pwede maging, kunyari, 10,000 dito, actual balance mo, tapos dito naman ay yung buying power mo ay 5,000. Kaya nangyayari yung ganun dahil umorder ka ng some kind of stock na kung saan naka-hold pa, kung saan hindi pa nakikita o namamatch yung shares na binibili mo. Kunyari, bumili ka ng stocks na nagkakahalaga ng 5,000. Pero yung pagkakabili mo ng 5,000 na yun, hindi agad nag-match yung shares na gusto mong mabili at sa kung anumang presyong gusto mong mabili. Kunyari, gusto mong mabili yung 100 shares sa halagang 5,000. Kapag hindi pa namamatch yun, ang mangyayari ngayon nun, kasi ganito yun kunyari 5,000 shares, kinakailangan may mag-match dito sa mga seller na to. Yan. May match. Kung ano ba, kunyari, 1,000 shares, tapos nilagay mong order 21,800, 21,000. Yeah, 21 peso and 85 cents, di ba? Sa 1,000 shares. So mangyari ngayon nun, kunyari 5,000 yung worth nun, mangyari yung buying power mo 5,000 dito, 5,000 diyan. Kunyari 10,000 dito at 5,000 dito. Kapag nag-match yun, magiging 5,000 na lang itong buying power at 5,000 na lang din yung actual balance. Pero kung hindi nag-match yung order mo, magiging 10,000 pa rin to at 5,000 lang yung buying power. Kapag nag-match, magiging 5,000 na lang to imbis na 10,000 kunwari, at itong buying power mo magiging 5,000. Di ba? Kapag nag-match yan, tagpa 5,000 na lang yan. Kapag hindi nag-match, ito ay 10,000 at yung buying power mo ay magiging 5,000 lang. As long as hindi pa nagmamatch yun, hindi mawawala yung pera dito, yung actual balance mo na pang spend mo sana. Ganon ang ibig sabihin na itong window na to. Tapos yung the rest,
halos wala ka masyadong intindihin pa rito, kundi itong yung view balance account, tapos view monthly account lender historic, at kung ano-ano pa na kung saan mga tungkol lang sa mga resibo at transaction details. Yun ang ibig sabihin niyan. Okay? Kung feeling nyo interesting at informative itong video na to, i-click nyo yung like button at i-share nyo itong video ko. Mag-subscribe din kayo para mas lalo akong ma-inspired na gumawa ng ganitong video para kayo'y matuto.